yung pag Lasal Volleyball, laging nasasama ang pangalan lagi ni Coach Ramil. Yes, of course. So, I bet sobrang dami yung history with Coach Ramil. If you were to give us one experience with Coach Ramil, ano ba yung masishare niyo sa amin? I think lahat kami may experience na umiyak because of Oh, wow. Oo, In a bad way? In a good way? Depende. I think it's kasi nakasabihan ng kamote. Oh my God, yeah. Ito nagsimula yung kamote. Kamote nung ginagawa mo. Bakit kaya? Si Coach kasi parang minimal lang magsalita. Pero pagka, alam mo yun, pagka siya yung nagsalita, talagang kailangan mo makinig. Sumisigaw siya pag na-frustrate siya na hindi namin magawa yung pinapagawa. Or nahihirapan kaming maintindihan kung ano bang gusto niyang gawin namin. Pero every time na magsasalita siya, palaging may diin. Kaya sobrang, takot kami sa kanya talaga. Ano yung hindi niyo makakalimutang hardest practice na pinagawa sa inyo ni Coach Ramil? Hindi. Araw-araw Hindi pala. Hindi isa, everyday. Hindi pala yung isa, buong year, 365 days. As I mentioned before, and dating-dati pa, yung everyday 1,000 balls. Oh my God. Oo, may gano'n siya. So sila, mga setters, dapat 1,000 balls mag-set ka. Kaming mga spiker, Oh my nag-start God, don't kami. tell me 1,000 spikes. Hindi naman. Nag-start kami sa 50 lang. Okay. 50 na ikaw lang mag-isa. Walang sabit sa net, Yes. walang outside. Hindi counted yon. Tapos hanggang sa dumagdag na siya, naging 100 na. So, would you say sobrang, hindi, siya talaga yung pinakamahirap magpa-training na coach sa lahat na na-experience nyo ng volleyball, journey nyo? Ako, oo. Kasi coming from UE ate, Yes. syempre, Siya talaga. Kasi parang titignan mo si Coach, di ba? Parang ngiti-ngiti lang namin. Dimples. Niya. Pero yung dimples na yun, ang bigat ng dimples. na. Yes. Pero paano si Coach Ramil sa labas, off the court? Iba siya before compared ngayon. Iba, by batch. Okay, sige. Iba siya by batch. Kami, sa batch namin, si Okay. Coach, never ko yan nabiro. As in, yung ganito, yung kausap din na ganito, ganyan, never. Pero sometimes, tinatry niya makipag-conversation sa mga, lalo na pag mga rookie, yan, medyo, pa siya, kasi parang kinikilala niya. Pero, minsan tinatansya na din yung bata, if, okay ba to, parang, pwede ko ba itong biruin? May ganon siya. May ganon naman siyang factor. Hindi naman siya yung ibang coach kasi agad na parang, parang close Yes, agad, yes. diba? Siya Oo. hindi naman. May certain distance talaga. Parang, ang tagal nga bago mo siya talaga maging ka-close. Kasi yung nauuna nung time namin is yung fear. Fear Takot hindi, ka agad. Oo. fear hindi dahil yung, fear kasi parang, ano bang itatanong ni Coach? And then, transitioning to your batch ate, Nung batch namin, medyo nagme-mellow na siya noon. Kasi, I don't know paano ba nangyari yon. Yung batchmates ko kasi madami sa aming madaldal. Madaming madaldal sa amin. Si Celine. Si Celine Hernandez, may batchmate. Si Kay Martinez also. Na si Kay, actually, pareho sila na taga Bulacan. So may times na sumasabay si coach sa kanya pauwi. Tapos parang dun yata din nag-start na medyo natututo na kwentuhan si Coach Ramil sa amin. But yeah, like what she said, na nauuna yung takot and respect namin kay Coach Ramil. Kasi alam namin talaga na ever since, very strict siya. And hindi mo masyado nakakakwentuhan. But sa ngayon kami nakakabiruan na namin siya. May time na bumisita ako sa training nila. Ang aga nila matapos mag-training. Tapos, at least nabiro ko siya na sabi ko, Coach, ang laki na ng pinagbago mo. Ang aga niyo matapos. Tapos yun, nakapagbiroan na siya, lumabas na yung dimples niya. Sabi, pagod na sila eh. Tapos, ano pa lang naman, kakabalik lang namin. Sabi ko, hindi ganun. Hindi tayo ganun eh. I feel like he's such a fair guy. You would really work hard. Tapos, pag nakita niya na tinatrabaho mo talaga yung position mo, ibibigay niya din sa'yo yung... sobrang tiyaga niya. Tapos, tiyaga and grabe yung patience niya sa pagtuturo. Kasi, like what you mentioned nga, na alam niya talaga na yung player is nagpupursige. Yes. Tapos, may gusto talagang marating. Tutulungan ka niya. Tapos, kahit yung player nag-give up na, pero siya hindi siya mag-give up sa'yo. Wow. So, all the way, tutulungan ka niya. That's why your program has been
yun talaga ang standard din dito sa Philippine volleyball. Balikan natin ate yung favorite game nyo sa UAAP. Favorite game? Season 73, of course. Wow. My last season, tapos finals yon game 2 against UST. Yun yung 24-18 or 24-20 na hinabol namin. Oh my God, naiiyak ako. Nag-abot kami ng 24, tapos nag-deuce, then kami nakakuha nung game, nag-champion kami. Wow, what a way to end the championship. Yeah, last game ko yun. Tapos, ang nasa harap nun, ako, si Abby, and si Joanne C. Dahil hindi kami makaikot, hindi kami makapatay. Tapos, nag-start yung magandang rotation namin nung nag-service error yung UST. So, nakaikot. Si Abby na yung nag-serve, Abby Maranyo. Tapos, pumasok na uli si Mika Esperanza na mag-set. So, ang nasa harap ako tsaka si Jack. Oh my God, perfect. Nasa harap ako tsaka si Jack. And then, sobrang ganda ng service ni Abby, sobrang ganda ng depensa niya. Tapos kami ni Jack sa harap, as in sobrang kayod kami doon. Naalala ko yun ang nag-commentate noon si Boom at si Ate Ann Remulla. Tapos nabanggit ni Ate Ann na parang this is a test of character for the players. Tapos pag pinanood mo yung replay, sobrang wild na ng mga tao. Yun, sobrang memorable na for me. Kaya, yeah, every time na nakakapanood pa ako ng kahit clips noon or replay, pag nadadaanan ko, parang kakaiba siya. Yun yung mga moments na hindi mo talaga makakalimutan. And as a player, yun yung mga moments na gusto mo rin talagang kaya natin to, mananalo tayo, na inalaban nyo talaga. Ha! Buti na lang po, medyo late ako pinanganak, hindi ko kayo masyado nakabutan. How about you, Ate Chi? What's your favorite? Ako, so 2005. Kasi yun nga yung time. So, ito na yung epic na story. Yun yung buntis kasi ako noon. So, yun din yung first ever three-peat ni Coach Ramil. So, kami yung first Oh my God, batch. your last year, three-peat. Ay, Ikaw kami pang yung first, yeah. Tapos pang three-peat. Wow. Kasi, yun nga yung time na buntis ako. Pero hindi niya alam. So, Hindi niya alam, mga ilang months na yun ate na naglalaro ka. 9 months. Pero, complete, complete 9 months Full siya. term. Full term siya. Pero, actually, lagpas na siya sa 9. Overdue na din ako. Oo. So, parang... Pero that was the last game na. Yun yung favorite, favorite That's, game mo. Unforgettable. Unforgettable. Hindi pala favorite. Favorite Oo. unforgettable. Totoo. Kasi yun nga, sabi ko, dati kasi ang game, since hindi pa naman ganun siya ka-televise, Sunday, Wednesday, Sunday. Yes. So, nanalo kami ng Sunday. So, parang kami nag-usap, parang tapusin na nga na. Siyempre, kahit sino naman, di ba? You wanna finish, yeah. Advantage na. So, siyempre, yung sa loob ng tiyan, parang konting tiis na lang, matatapos na tayo, ganyan. Pero, may mga discharge na din ako na lumalabas. So, October 5, yun yung Game 2 versus Adamson. So, yun na, nanalo. So, October 9, nanganak ako. CS. 4 days after. Yeah. Yes. As in, kunwari, napasigaw ka lang ng konti sa game dahil nag-champion kayo. Parang nalabas. Pero ate, walang talaga nakakaalam sa teammates mo, sa coaches mo. Wala. To be honest. Nagulat nga sila. Tapos, hindi ko talaga makalimutan si Cha. Sabi niya, wow, Ate Chi, ang payat mo. Anong diet mo? Sabi niya, ganun talaga yung salita niya. Actually, lahat sila nagulat. Kasi sabi ko nga, from 80 kilos, nag-down ako sa 50. So, imagine, di ba, parang payat. So, sabi ni Coach, halika nga dito. Tapos, nun sa dugout, sabi ko, Coach, hindi naman po totoong buntis ako. Sabi niya, oo nga, hindi naman ako naniniwala kasi araw-araw ka naman nagtitraining, ganyan-ganyan. Sabi niya, ano ba nangyari? Nakanak na po ako, ha? Ganon siya. As in, yung mukha ni Coach, parang, ha? Ganon siya talaga. Parang siyang binuhusan ng malamig na to. Tapos, alam mo sabi niya, kamote. Ganon talaga. Ganun kayo. So, what were you thinking back then, ate? Paano mo siya dinadala kahit mag-isa ka? Nafe-feel ko na pa-champion kami. And, parang andun din yung saying na parang buntot mo, hila mo. 'Di ba? So parang ako, kasalanan ko 'to eh. So kailangan kong na parang ako lang. Ako na, 'di ba, ako yung mag-sacrifice, ganyan.
na kasi ayoko madamay. So, ayun, yun lang yung talaga din pinaka-favorite, memorable. I would say definitely ate. It should be